Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, galawan ng Duterte nilantad. Naniningil umano ng bayad utang sa Supreme Court. Sara Duterte nagpapanik na kasi at talagang desperada na matigil ang impeachment. Nangangatog kay Ramil Madraga na humarap sa Kamara at military forces ayaw umano kay Sara Duterte na maging Pangulo. Bakit kaya? Grabe mga kaibigan, binira at talagang binunyag sa kahihiyan itong kampo ng ating Vice Presidente. Mantakin nyo naman, matapang daw itong si Sara Duterte pero takot naman sa impeachment. Sabay mga kilalang DDS lawyer, abay nagpasok lolo sa Supreme Court humihiling na ipahinto agad ang impeachment. Kaya naman nilantad ang tunay na rason kung bakit gusto ng mga Duterte na ipatigil na naman ang impeachment. Yung planong distab abay patuloy umano ito. Hindi talaga makuha ng mga Duterte ang military forces. Ayaw umano nila kay BP Sara dahil may diferensya daw ito sa pag-iisip. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan ang matinding sagot ni Kong Luistro, ni former Senator Trillanes at ni Attorney Falsis. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Itong matinding sagot ni Kong Luistro at ni Kong Chua sa hiling ng Duterte camp na ipatigil ang impeachment sa Supreme Court. Pakinggan po natin to. Hindi nangangahulugan ng suspensyon ng mga tungkuling konstitusyonal ang paghahain ng isang petisyon. Ito ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Sa kabila ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na naglalayong pigilin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon sa mga petitioner, umabuso nila sa kapangyarihan ng House Justice Committee at tinalikuran ang mga pamantayang itinakda ng saligang batas at House Rules on Impeachment nang ipahintulot nito ang pagpapatuloy ng proseso ng pagtalakay sa reklamo na ayon sa kanila ay dapat na isantabi na. Tinawag din ng mga itong double standard ang impeachment proceedings at fishing expedition ang pagpapasapina ng House Justice Committee sa mga dokumentong wala sa original na mga reklamong impeachment. Tugon naman ni Congresswoman Luistro, hanggat walang inilalabas na direktiba ang Korte Suprema, tuloy ang Kamara sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Kasabay nito, binigyang diin din ng mambabatas ang buo nitong paggalang sa Korte Suprema bilang pinal na tagapasya sa mga usaping konstitusyonal at legal. Handa rin anyang sundin ng House Panel ang anumang ilalabas nitong desisyon. Ganito rin ang paninindigan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, pero giit nito, kinukumpirma lamang ng petisyon ang matagal na nilang hinala umpisa pa lang na takot na umano si VP Duterte sa isang pagliliti sa Senado. Taliwas sa una nitong sinabing gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Puro lip service kasi itong Vice Presidente. Oo, 'di ba? Gusto niya ng bloodbath pero laging nagsusumbong sa Supreme Court. 'Di ba mga kaibigan? Pero bakit nga ba muling nagpapasaklolo itong si VP Sara sa Korte Suprema? Narito mga kaibigan ang matinding sagot ni former Senator Trillanes at ni Attorney Falsis kung bakit takot na takot si VP Sara na matuloy ang impeachment sa April 14. Kung bakit sinasabing nagpapanik na itong Vice Presidente. Ako ang tingin ko rito maliwanag na nagpapanik na. No? At hindi lang yan in isolation. So itong panawagan nila na TRO, so ito na ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila sa April 14 magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Yun. Then, hindi lang yan. Before that, makikita nyo yung mga ibang mga talking heads nila, talagang nananawagan na wag na raw muna mag-impeachment at unahin daw muna itong oil crisis. Ang sinasabi ko nga dyan, yung disenyo ng ating gobyerno ay supposed to be mag-multitask ito. Dapat yung government by design, 3 branches of government ito, should be able to absorb various problems happening simultaneously. So yan yung multitasking. At to be fair sa Kongreso, inuna nila yung pagpasa nung
yung pag-suspend ng excise tax. Totoo So, yan. kumaga, inuna din nila yung legislative work na yon para wala nga masabi na hindi pinaprioritize yung crisis. Tapos itong Marcos administration naman, nag-shoot out sila ng national declaration ng Yes. national emergency declaration at nag-layout sila ng iba't ibang mga policy alternatives para ma-address yung crisis. At itong yung iba pang sinasabi nila, talagang ito na nga, may 18 ex-soldiers ito, pang-divert. So lahat na ginagawa para lang mapigilan yung paglalabas ng katotohanan sa mga susunod na hearing sa House. At ang impormasyon ko ay mismo, yung mga former Duterte officials, cabinet at pamilya mismo ang tumatawag sa mga ilang miyembro ng hudikatura ng Supreme Court at talagang naniningil ng utang na loob para lang mapigilan itong trial na ito. Grabe mga kaibigan, no? Naniningil ng utang na loob. Ganon. Para matigil ang impeachment. Aba, matindi mga kaibigan. Pero totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes, di ba? Yung mga reason kung bakit takot na takot at talagang desperada na, malala. Oo. At natataranta itong vice presidente natin. Takot sa ebidensya. Oo. Sana naman mga kaibigan, no, wag lang katigan ng Supreme Court itong hiling ng mga Duterte na i-TRO o ipahinto ang impeachment kasi malaking gulo talaga yan. Lalo pa tuloy-tuloy mga kaibigan ng umanong plano na destab. Pero bakit nga ba mga kaibigan hindi nagtatagumpay ang mga Duterte na makuha ang pwesto? Eto mga kaibigan. Yeah, having gone through those that experience, mabe-breakdown natin sa ilang components yan eh. Itong crisis, maraming naghihirap, talagang medyo may mga nagagalit na tao. Ang problema nila is the military component. Yun yung malaking component. At ang reason yun nga, babalik pa rin ako base doon sa pakikipag-ugnayan ko sa mga contacts ko sa AFP leadership pati sa mid-ranking officers. Ayaw nila doon sa kay Sara na mag-a-assume as president kasi siya ay pro-China at siya ay, sa kanila ito, assessment nila, may diferensya si Sara sa pag-iisip. Grabe mga kaibigan. May saltik mga kaibigan kaya ayaw ng military forces. Hindi lang pro-China, may diferensya sa pag-iisip. Grabe, may saltik kasi. Ay nako. May diferensya sa pag-iisip. Kaya hindi nila nakikita na magkakaroon ng stability kung mag-take over siya as president. Yun nga. Tapos yung pagiging maka-China niya, deal breaker yun for a lot of AFP officers. So yun yung saving grace, ika nga. Ayun mga kaibigan, malinaw na pagpapaliwanag ni Sentry. Ayaw ng military forces kay Sara dahil daw may diferensya sa pag-iisip. May saltik, may diferensya sa utak. Ito din yung matagal nang sinasabi mga kaibigan, na tulad ni Ramil Madraga. May sayad umano talaga itong si Sara Duterte, kaya nga nag-meltdown di ba? Noon, sa live telecast, di ba? Kita ng buong mundo kung paano magmura at paano mag-alboroto ang isang Sara Duterte. Ibang klase daw kasi talaga pag hindi niya nakukuha yung gusto nito. Ito din yung sinasabi ni Attorney Falsis. Hindi lang sa ebidensya takot si Sara Duterte, kundi nangangatog sila kay Ramil Madraga. Pakinggan po natin to. Ano ang mangyayari sa April 14? At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Nangangatog lahat ng kanyang mga kaalyado. Yan ang pinaka-isa sa mga smoking gun, if ever, kasi makikita mo sa affidavit niya, which gusto lang i-clarify or i-confirm ng House. Bakit i-clarify or i-confirm? Kasi nga nasa BJMP So gusto malaman ng House members for themselves, personally,
Ramil Madriaga, totoo ba? May ginawa kang affidavit. Sasabihin ng mga DDS, sasabihin ng mga ano ni Sara, wala naman yan sa evidence. Meron, nandun. Naka-attach na sa impeachment complaint yung affidavit ni Madriaga. The House members just want to confirm kung totoo ba na may affidavit na ganun si Madriaga from the own mouth of Madriaga. Pero takot na takot yan si VP Sara because it is only Madriaga that can provide the missing link. What is the missing link? How the 125 million in confidential funds were spent in 11 days. Nasa affidavit niya yun. Sa aking opinion Damocles sword or damned if you do, damned if you don't to kay VP Sara. Kapag hinayaan niya yung impeachment case, syempre, lalong maririnig yung mga akusasyon tungkol sa kanyang pagsangkot sa korupsyon. Pero kung hindi niya ipatuloy, damned if she does din. Kasi, lingering yung question na may aligasyon, hindi mo naman sinasagot. Sabi mo, gusto mo ng bloodbath. Sabi mo, in the proper venue. Ito na ang proper venue. Ito na ang proper time. Nag-antay na tayo ng 1 year. Kailan namin maririnig ang paliwanag? Bumabalik talaga doon mga kaibigan no? Kung walang tinatago at matalagang matapang itong si VP Sara, abay humarap siya sa kamera. Di po ba? Harapin niya mismo si Ramil Madriaga at yung mga ilalatag na ebidensya. Yun lang yun mga kaibigan di ba? Malay ba natin, tulad ng sinasabi ni Attorney Falsis, baka may magandang rason si VP Sara. At pagkakataon niya ito para linisin yung kanyang sarili. Pero wala mga kaibigan di ba? Sabi nga ni Attorney Falsis, takot sila kay Ramil Madriaga. Takot sila sa ebidensya. Kaya mga kaibigan, di ba? May balita pa na gustong itumba itong si Ramil Madriaga. Pero nung sumablay yung plano nila, hindi natin alam kung sino yung mga yan, no? Kung sinong may gusto na itumba si Ramil Madriaga. Kunwari, di natin alam, no? Abay, heto naman ang grupong Duterte. Ginagamit ang krisis. Di ba? Tulad ni Robin Padilla, bakit pa daw may impeachment ngayon, krisis na. Sinasabayan pa ng mga iba pang mga DDS senator tulad ni Manang Aimee. Eto. Mahal na daw ang bilihin. Wala na daw makain mga kaibigan. Ang inaatupag pa din ng Kamara ay impeachment at pamumulitika. What? Grabe mga kaibigan Kung mapapansin nyo, iisa yung naratibo no? Kaya naman, heto ang sagot ni Attorney Falsis sa mga DDS senators na yung sahod nila galing sa tax natin pero mukhang senador sila ng iisang pamilya. Ang kakapal. What? Ang naratibo kasi na gusto nilang iparating, bakit daw nagfo-focus sa impeachment? Meron tayong emergency. Pwede naman po mag-multitasking. Pwede naman po yan pagsabayan. And by the way, to address the oil crisis, sino ang may toka? Presidente. Correct. Executive. To execute, to implement. Address the oil crisis. Sino may toka sa impeachment? Legislative. So walang kinalaman. And by the way, our legislators also passed bills to grant the president emergency powers na pagsabay. So, walang kinalaman yung impeachment dito sa addressing the oil crisis. Kung yun ang basihan nila na it's a waste of taxpayers' money, mahina na argument yun. With all due respect to them. Ang oil crisis talaga kasi out of our hands naman yan Only Trump and Israel can stop the oil crisis. So tayo, in terms of accountability, in terms of upholding the Constitution, pwede yan simultaneous. Pwedeng multitasking. Totoo naman kasi, di ba mga kaibigan, trabaho ng legislative na ituloy ang impeachment. Di po ba? At trabaho naman ng executive na resolbahin ang issue sa nangyayaring krisis ngayon. Kaya yung naratibo ng mga DDS mga kaibigan, lalong-lalo na itong mga pinapakalat ng mga senator natin, abay palpak mga kaibigan yung mga naratibo nila. Sablay mga kaibigan. Dito pa lang sa rason nila, kitang-kita mga kaibigan kung bakit patuloy na ginagawang tanga at bobo itong mga DDS. Dahil sa mga ganitong naratibo mga kaibigan, nakakahiya. They want to suppress accountability. When you stop impeachment proceedings, that is the consequence. Because may pananagutan, may question, may hanging question. Pag hindi yan hinayaan tumuloy, wala nang sagot. Anong kasagutan? That is why may People's Court. May movement ngayon na regardless kung matuloy ang impeachment or ipatigil ng Supreme Court or tumaas sa Senate, may parallel proceeding, which is yung civil society, yung mga leftists, yung mga progressives, NGOs, gagawa ng People's Court. Kasi kung hindi na naman yan hahayaan ng Supreme Court na tumuloy, ano pa ang recourse ng taong bayan para makuha talaga yung sagot sa mga katanungan na
Ngayon, still hanging. How can you spend 125 million in 11 days? Saan napunta yung 625 million? By the way, hindi lang to million compared to billions or trillions. More than 8 billion ang kine-question dito kay VP Sara in total doon sa articles of impeachment last year. If hindi, if the House will capitulate, then dead letter law ang Article 11. Parang pinawalang bisa na ng Supreme Court ng Article 11 on accountability and the rules on impeachment. Wala nang may impeach. I see a future where the Supreme Court justices or one of them, baka silang kasuhan ng impeachment. Because it is too much, if ever. Kapag pinatigil na itong pangalawa, last year, technical, procedural, ngayon, substantive na yan eh. We are in the heart of the issue. We are in the heart of the question. Ano yung heart? Pwede mo bang ipasubpoena itong mga additional documents? Actually, hindi naman siya additional eh. Nandun na siya sa complaint. Gusto lang makita, maklarify ng House members, okay, totoo ba itong lahat na attachments? Totoo ba itong lahat na witnesses? Ako, I expect actually, with all due respect to the Supreme Court, I think they will dismiss. I think they will not issue a TRO, hopefully, but of course, they can surprise me because, again, I go back to my original point, the House is just following the Supreme Court's decision. So, there is no reason for the Supreme Court to stop the House because it is the Supreme Court that told the House, follow your rules, give due process, and follow everything to the letter. Sana lang talaga mga kaibigan, wag nang makialam ang Supreme Court, 'di ba? Ang kagalang-galang na Korte Suprema. Hayaan nila ang Kamara na gawin yung kanilang mandato na ipagpatuloy ang impeachment. Pero kung muling papayagan mga kaibigan ng Korte Suprema na katigan, kampihan, na mahinto ulit ang impeachment, abay parang sinasabi nila na untouchable. Si Sara Duterte. At hindi pwedeng usigin ng Kongreso at ng Senado. Dito na natin makikita yung sinasabi ni Sentry na bayad utang. Naniningil daw itong mga Duterte. Kaya sana naman wag nang katigan, wag nang makialam ang Supreme Court. Kasi nga mga kaibigan, ang usapin naman na itong impeachment laban kay VP Sara ay hindi lamang basta politika. Di po ba? Ito ay isang paghahanap ng accountability. Ito yung gusto nating lahat, di ba? Ito yung hinahanap ng taong bayan na matagal na. Ipinagdamot nyo nga yan di ba? Ipinagdamot ng mga senador. Oo. Yung naunang impeachment, dribble, di ba? Dahil sa bugok na keso. Tapos gusto nyo na namang ibasura itong pangalawa. Abay, mahiya-hiya naman kayo. Karapatan namin ito. Karapatan ng taong bayan ng katotohanan. Diba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, like at share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita ulit tayo ng kaibigan.